Hello mga ka-agri. Paano ba magtanim ng lakatan gamit ang sucker? Yan po, ituturo po natin yan sa inyo ngayong araw po mga langga. Bago po natin itatanim ito mga langga, mag-lecture muna tayo sa inyo ng konti lang para po inyong maintindihan kung bakit ba ganito. Ito po ay isang lakatan pepper sucker na kinat po natin dito sa buwal po. Hindi po tayo nagtatanim sa ngayon ng tissue culture kasi nga kulang tayo ng ganon. Pero ito yung magagamit natin ngayong material sa pagtatanim ng lakatan. Itong taniman po natin ay maliit ang ito, 200 plus lang itong pwedeng maitatanim po dito. Bago po tayo magtanim po nito, pipiliin po natin itong sucker na ito mula sa mga plantation na sigurado tayong wala pong bahid or tawag doon contamination ng banchitap, siguraduhin po natin. At bago po tayo magkuha nito gamit ng mga tools natin, be sure rin na ang tawag doon, nakalagay ng alcohol or something disinfectant yung ating mga cutting tools, yung ating pangkuha. Ayun po. At bago po tayo na rin magtanim po niyan dito, be sure po malinis po yung ating kamay. Nakapag-disinfect rin po tayo. At papakita po natin sa inyo kung paano ito tatanim ng direkta dito sa lupa. Kasi nga po ito ay ibang design na rin ng pagtatanim. Marami na po tayong design ng pagtatanim nito. Mula po sa tissue culture hanggang po sa sucker, hanggang po sa sucker na hindi nakakat, at hanggang po dito sa sucker na kinakat po natin. Explain lang po natin ulit ito. Bakit po natin ba ito kinakat dito? Kasi po pag yung mga mahaba yung gamitin natin, mas matagal pong lalabas itong kanyang bagong usbong dito. 3 hours ago lang itong ginawa, pinull out, pero ayan po, nag-uumpisa na po siyang lumabas. Pero kung mataas po ito, gaya po ganitong kataas itong puno nito, at hindi makat sa ilalim po, it takes po 2 weeks delay compare po sa ganito. 2 weeks to 3 weeks delay po siya. Marami ng dahon yung ganito kahaba, yung matataas po, naghihintay pa siyang mailabas yung kanyang laman na last na bagong usbong sa itaas. At pag hindi niya makayang ilabas po yun, nabibiyak muna yung puno, doon na lumalabas yung kanyang bagong usbong. Kasi po yung unang gagawin niya nito pag tinanim ay hindi po una lalabas yung dahon, una po kasi yung roots. Kaya yan po yung ginagawa namin, nagkakat po kami ng sucker. Pangalawang reason po, napakadali pong mag-howling, napakagaan po. Yung iba dyan, malaking puno po yan, mga ganito na kayang kataas, kasi yung ibang kinuha natin ay mga maiden sucker na rin kinakat pa rin po. Yun yung isa naming nakitang advantage po. Madali po siyang ihowling kahit ilang kilometro yung pinanggalingan nito. Another thing po is pag sila ay tumubo po, sabay-sabay po sila tumutubo. Pag nakakat po sila ng ganito kahaba, mga 5 inches to 6 inches above from the corm, okay na po mga langga. Yung gagawin natin, direct natin itong planting, pero hindi po natin ito tatakpan ng lupa lahat-lahat, at saka hindi muna kakapalan, kasi po yung remaining na butas po ay lalagyan pa yan natin the other week ng mga goat manure na tatipon po natin doon sa goat house. So yan po, ipakita po natin sa inyo kung paano po itong i-direct na itanim sa ating taniman. So ito po yung ginawa nating hukay butas 1 week ago. Marami nang tumutubong mga damo, pero hindi problema sa amin yan. Hindi po yan problema. Yung gagawin po natin, direct lang po natin ilagay dito yung ating sabual, at saka lagyan po ng lupa sa paligid. Yung mga nahukay na natin na last, yung nasa top yung ilagay direct sa ilalim. Yun po. Baka po kasi magtataka po kayo, dati na rin itong tinamnan ng lakatan dati, kaya naka-flat na ito, hindi lang masyadong makita dahil hindi pa po na-rehab yung kanal natin. I-rehab na rin natin yan someday. Yan po. Hanggang sa itaas lang po ng corm yan po, o labas po yung dulo nito. Yan lang po, hindi po natin muna pupunuin ito ng lupa.
para po makapaglagay po tayo dito ng at least 2 to 3 kilos na goat manure pag umpisa na itong tumubo. Kasi pag nilagay natin yung lahat-lahat dyan, magbubutas na naman tayo ng bago. Kaya yung ginagawa natin, ganito lang po. Mas mainam na hindi masyadong mataas yung lagay natin na pangtambak sa palibot niya. Mas mabilis po siyang tumubo kasi po kung sa amin pa sa Ilonggo pa makaginhawa. Yun po, makakapag-inhale po siya ng oxygen mula dito sa kanyang puno. Parang ganun yun. Para hindi po siya malulunod masyado sa lupa. Okay na rin pag napuno, okay na rin kasi saging yan tutubo at tutubo pa rin yan. So ganun lang po kasimple. Pwede na tayong magbasal ng commercial fertilizer gaya po ng mga Triple 14. Pwede tayong maglagay ng 200 grams po. Bakit naging milligrams? Bago po yung kanina, ilagay natin sa ilalim. Lagyan muna ng konting lupa at para wala siyang direct contact doon sa puno ng ating sa buwan na tinanim. At saka bago ito ipapapatong, or pwede rin madagdag tayo ng tawag doon ng animal manure, direkta na rin doon sa ilalim. Pwede rin talaga po sa ilalim talaga diretso. Pero sa atin po kasi yung ating manure hindi pa po nadala dito na howling. Ganito po yung ginagawa namin. Hindi po namin pinupuno itong butas na pagtataniman. Kasi dyan na namin direktang ilalagay yung ating animal manure para hindi na po siya kakalat sa ibang area nitong ating taniman. Para siguradong siya nang po talaga makakapag-absorb ng nutrients ng ating organic fertilizer, mga ka-agri. So yun po mga ka-agri, natanim na po natin lahat itong dalawang lane na ito. So with regards sa weeding, pakita na rin natin sa inyo at kung ano pa yung magiging update po dito ay i-video po natin para po masundan po ninyo yung ating mga ginagawa dito mga kasaging. So hanggang dito na lang, this is your friend Agritechnics TV po. Bye bye na!
nag-video lang po tayo kung paano magtanim po ng nakata na sucker na pinuputol mula sa corm. Bye bye!